Ano yung mga indication na may problema na kayo sa transmission support? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive na naman tayong question na related sa transmission support. Ang kotse niya ay front wheel drive automatic transmission. Ano daw ba yung mga indication na may problema na siya sa kanyang transmission support? Okay, ang transmission support normally it will last around 80 to 100,000 kilometers. Kung medyo babad sa traffic yung kotse ninyo, usually mga 80,000 kilometers, pwedeng masira na yan. At kung more on highway driving naman yung kotse mo, pwedeng mag more than 100,000 kilometers na yan. O mag more than 100 kilometers yung okay pa yung inyong transmission support. Now, ano ba yung mga indication na may problema na kayo sa transmission support? Well, isa sa mga indication yan, for example, nasa loob kayo ng sasakyan, ini-start ninyo yung inyong sasakyan, pag nandun siya sa park, okay lang yung vibration ng kanyang makina. Now, pag sinip mo sa reverse, okay, magkakaroon ng sudden shake sa inyong makina o mararamdaman ninyo na medyo shaky yung inyong makina. Then, pag nilagay nyo siya sa neutral, mawawala ulit yung vibration. Then, pag nilagay nyo na sa drive, nandun na yung vibration ulit. So, isa yan sa mga indication na possible na pwedeng nagkakaroon na kayo ng konting problema sa inyong transmission support. Okay. Siguro kung ang question ninyo ano ba yung okay na support, no? Pag automatic ang kotse, I highly recommend original ang bibilhin ninyo. Actually, kahit yung mga nagre-rebushing, pag nagpa-rebushing ka ng automatic transmission, minsan magsasabi na, sir, pwedeng maging ma-vibrate yung sasakyan ninyo dahil pwedeng maging matigas yung gawa o malambot yung gawa. Okay, so pag automatic transmission ng kotse ninyo, siguraduhin ninyo na original ang bibili ninyong transmission support. I-avoid ninyo magpa-rebushing or bumili ng replacement. Okay? So yun yung pinaka-advice ko sa inyo, no? Actually, ito naman pag sakali naman na yun, na-feel mo na may problema na, no? Pwede niyo namang i-physical check. Okay? Kung nasisilip, mas okay, no? O baga, pwede naman kayong gumamit ng cellphone. Kung medyo tago, picturean ninyo. Baka doon makita nyo na kung ano yung problema. Kung nakikita na ninyo yung inyong transmission support na meron na siyang mga crack or masyado na siyang deform or pwedeng sabihin natin natanggal na siya doon sa pinaka mga goma, possible yan na may problema na nga yan. Usually pati pag magpapalit kayo ng transmission support, i-check nyo rin yung kanyang rear support. Kumbaga magkamag-anak yan dalawa. Actually, ang pinaka-idea dito, pag nasira ka ng transmission support, sana kung may budget ka, lahat palitan mo. Tatlo lang naman yan transmission, rear, at saka yung engine. Kung may budget ka, palitan mo yung tatlo. Pero kung medyo tipid mode, pwede ka magpalit ng transmission support, check mo yung iyong rear support, kung may problema na, palitan mo na rin. Kasi ganito ang problema. Pag nagpalit ka ng transmission support at hindi maganda yung rear support mo, ang tendency nun, mag-shake yung iyong makina, madadamay yung ayos mong bushing o yung iyong transmission support. Kaya yun yung pinaka-advice ko. Pag magpapalit kayo ng transmission support, i-double check ninyo yung iyong rear support kung okay. Kung sa tingin nyo medyo alanganin na, palitan nyo na para hindi na magkaroon pa ng problema yung transmission support mo na bago. So yun mga paps, no? Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.